Aligaga ang mga residente sa pagpulot ng nagkalat na mga pakete at kahunang noodles matapos maaksidente ang isang delivery truck sa barangay Tabong, Bislig City, Surigao del Sur. Ayon sa ulat, habang nagkalat ang mga produkto sa kalsada, imbis na tulungan ang driver, marami ang nagsamantala at nag-unahang kunin ang mga noodles. Ang Pinoy video na na Pinoy! pinarami ng isang netizen na nakasaksi sa aksidente ay agad nag-viral at umani ng samot-saring reaksyon. Kulong na yan! nagpahayag ng kanilang Mga pagkadismaya kulangot! dahil umano'y mas inuna ang pagkuha ng kargamento kaysa sa pagtulong sa mga nasangkot sa aksidente. Samantala, may ilan ding nagtanggol sa mga residente. Sinasabing mas mabuting mapakinabangan ang mga produkto kaysa tuluyang masira. Ngunit ayon naman sa iba, higit pa sa natapong noodles, ito'y salamin ng mas malalim na suliranin ng ating lipunan, ang unti-unting pagkawala ng empatiya at espiritu ng bayanihan. O di ba? Reklamo tayo ng reklamo. Kurap ang gobyerno. Nakita nyo ba yung mga ordinaryong mamamayan na bumoboto ng mga leader, senador, congressman, mayor, so on and so forth? Nakita nyo ba kung gaano sila kakurap? So, kung kurap yung mga bumoboto, anong ini-expect nyong values ng mga leader na iboboto nila? Diba? So, hindi ba tanungin muna natin yung mga sarili natin? Kung gusto natin ng malinis na gobyerno, saan natin dapat uumpisahan yung pag-i-improve? Sa mga sarili natin. Kasi, yun yung magbibigay, yun yung magdadirect ng values ng mamamayang Pilipino towards doon sa gusto ng majority. Tandaan nyo, yung gusto ng majority yung mananalo. Ngayon, kung yung majority corrupt, katulad ng ganyan, anong iasa nyo na mangyayari doon sa iboboto nila? Most likely, ang iboboto nila corrupt din. At kung mas maraming corrupt na Pilipino yung boboto, malamang mas marami ding corrupt na government official yung mananalo. And the rest is just a butterfly effect. Diba? And the good thing about that is mas marami tayong magagawa sa pagbabago ng mga sarili natin kesa doon sa pagrereklamo at umaasa na lang na magbago yung ibang tao para sa atin. Hindi ka pwedeng humiling ng magandang buhay tapos ikaw mismo sa sarili mo ayaw mong umayos, ayaw mong umakto, ayaw mong kumilos papunta doon sa magandang buhay. Hindi ka entitled sa isang magandang buhay kung ikaw mismo sa sarili mo ayaw mong umayos, ayaw mong tumino, ayaw mong magpakabait, ayaw mong tumulong, ayaw mong maging isang mabuting Pilipino. Gets? Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.